na pinagkaloob niya po sa bawat isa sa atin. And I would like to share my screen para po sa ating pag-aaral sa umagang ito. Share ko po yung aking screen. Brother Nelson, can I share my screen? Okay, Sige sandali po. Mag-share lang po kayo. Hindi po ba gumagana? Tutok mo din sa kanya. Disabled daw yung screen sharing. Tutok mo sa picture niya na. Yan. Go po. Try nyo na pong mag-share. Yan na. Okay. So nakikita po ba ninyo yung aking presentation? Loading pa po. Loading pa lang, brother. Loading. Ay, alisin mo kaya yung sharing. Nakastop na. Ayos na. May na-internet kasi natin sabihin. Okay. Wala pa. So, try nyo all. Narinig ka lang. Ayan. Mabagal lang. Okay na po. Okay. Okay, good morning once again. Our lesson for this morning is a continuation, mga kapatid, of the lesson that we had 2 Sundays ago, which is the work of the church in benevolence. But for this morning, we will look at the work of the individual Christian in this mission of the church, which is benevolence. So, nung nakaraan po, just to have a recap of our previous lesson, in our previous lesson, we studied about the work of the church as a whole in benevolence. And we talk about how the church use its funds to fulfill its work of benevolence. And nakita po natin, we have seen in that lesson that the church fund can only be used for the saints. No? It cannot be used for non-members of the Lord's church. So hindi po siya pwedeng gamitin na pangtulong sa mga hindi po miyembro ng Iglesia ng Panginoon. The church fund can be used to help its own members and also other churches who are not able to help itself due to a temporary problem. So like famine, no, yung pagbaha, flooding, earthquakes, just like what we have said in that lesson, volcanic eruption, yun mga ganon, mga temporary problem. The key word there is temporary problems. The church fund also can be used to help the poor and needy members of the church who are totally incapable of helping themselves. So we gave as an example those widows, widowers. No? Again, the keyword, mga kapatid, keywords is totally incapable. So ibig sabihin, uli lang lubos at hindi na makakapagtrabaho pa. Hindi na matatanggap sa trabaho. Wala nang kakayahan na magtrabaho. We have also seen that the church fund cannot be used to help those widows and poor members who still have someone to take care of them. And no matter how good or how well our intention is,
if it is not specified or written in the Bible, we cannot use the church fund for any other purposes. So maliwanag po. No? Yun lamang pong inilatag ng Biblia ang ating sinusunod pagdating po sa paggamit ng pera ng iglesia. So we have seen that the use of the church fund in the work of benevolence is limited. Limitado mga kapatid ang paggamit. But we will see in this lesson for today that this limitation is not true for the individual Christian. No? So continuing with this lesson, the Bible has placed a number of responsibilities on each individual Christian. Sa bawat Kristiyano, meron pong iniatang ang Biblia na responsibilidad. At yan po ang ating titingnan sa pag-aaral na ito. No? Una po, the first responsibility of a Christian is to work in order to provide for his needs. Kailangan ng Kristiyano na magtrabaho upang matustusan yung kanyang pangangailangan. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 28, I hope you have your Bibles with you and you can read with me Ephesians chapter 4 verse 28. Ang sabi po, babasahin ko po sa Tagalog mga kapatid, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya may maibigay sa nangangailangan. So anyone, sabi sa English, who has been stealing must no longer steal, but must work. So iniutos ng Panginoon, ng Diyos, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, na ang bawat Kristiyano ay kailangang magtrabaho. At ayon din sa ating mababasa sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, in 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ito po yung dahilan bakit ang bawat Kristiyano ay inuutusan o yung responsibility niya na magtrabaho. Sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. So, if one is not willing to work, then he doesn't have the right to eat. Mga kapatid, ito po ay real talk, kumbaga. And also in his first letter to these Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12, sabi po ni Apostol Pablo, at pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. They should mind their own business and work with their own hands. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa nangasa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. The reason being is for them to nawala ako. So that they would not be dependent on anybody. Ayun po, mga kapatid. So makikita natin mga kapatid na sa mga talatang ito na ang mananampalataya, the believer or the Christian, ay dapat na maging masikap, dapat na maging masipag. Ayaw ng Diyos doon sa mga tatamad-tamad, mga kapatid.
at umaasa lang sa iba. So ayon ng Panginoon yun. Kaya inilatag niya ang mga utos na ito. The next responsibility of a Christian is to take care for their family members who are poor and needy. Yung pag-aalaga at pagsuporta sa kapamilya o kaanak na nangangailangan. Ang babasahin po nating talata, ito po, binasa na po natin nung nakaraang pag-aaral po natin. We have already looked at this in our last lesson, but let's look at it again this morning in 1 Timothy chapter 5. We will only read verses 4, 8, and 16. Sabi po ni Apostol Pablo, ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipangaral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang. Sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. So ang utos po ni Apostol Pablo, para po sa mga anak. At hindi lamang po mga anak, mga kapatid. It is not only the children, but also the grandchildren. So, pati yung mga apo, hindi po exempted. Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? Alagaan yung kanilang magulang at grandparents, parents and grandparents. Ito po yung pagpapractice ng religion, sabi niya. For this is pleasing to God. No? So, ito'y responsibilidad ng mga Kristiyano. Yung pag-alaga sa sariling kapamilya, yung mga magulang at grandparents. So, it's payback time, kumbaga. In verse 8, ganito po ang sabi sa pagpapatuloy, 1 Timothy chapter 5 verse 8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So, ganun pala mga kapatid, yung mga hindi nagkakandili sa kanyang sariling pamilya is worse than an unbeliever. Anyone who does not provide for his relatives, especially for his own household, ibig sabihin yung kanyang sariling mga magulang. Kaya po yung mga anak na hindi po sinusuportahan, hindi ginagalang, hindi inaaruga ang kanilang sariling mga magulang na mga matatanda na, yan po mga kapatid ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. He is worse than an unbeliever. Verse 16, sabi po, kung ang sino mang babaeng mananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila at huwag pabigatan ng iglesia upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. So, those, ang sabi dito sa verse is any woman. But it's not only woman, but every Christian or every believer has to continue helping. If they have widows in their care or in their family, they should continue to help them. For the reason na so that the church will not be burdened. Para huwag mabigatan ang iglesia. Bakit po? Sapagkat ang iglesia
ay upang makatulong doon sa mga talagang mga ulilang lubos na wala ng kakayahan na tulungan yung kanilang sarili. And dito po sa Matthew chapter 15, we can see here an example of people who violate this commandment of God to take care of their elderlies. Yung pag-alaga sa kanilang mga magulang, sabi po ng ating Panginoon, sa kanyang pakipag-usap po dito sa mga Escriba and Pariseo, the scribes and Pharisees, these people, these hypocrites, they are breaking the commandment of God for the sake of their tradition. Bakit po? Ang utos po ng Diyos, mga kapatid, is igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Pero nagkaroon po sila ng isang tradisyon o yung alituntunin na yung kanilang itutulong sa kanilang mga magulang ay po pwede nilang i-divert, i-offer sa templo o yung tinatawag nila na devotion nila sa Diyos, offering nila. Kaya sa kanilang alituntunin na ito, kung nag-offer sila sa temple, ay pupwede na nilang pabayaan o hindi tulungan yung kanilang mga magulang. Eh ano po ang sabi ng Panginoon? No? You nullify the word of God for the sake of your tradition. You are violating the commandment of God. Kaya mahalaga po yun. Para po sa atin ng mga anak. Ito po ang pakatandaan po natin. Obligasyon po natin. Utos po yan ng Diyos. Naalagaan po natin ang ating mga magulang sa kanilang katandaan. That is a commandment of God. Mga kapatid. So, maliwanag, we Christians should care for our needy family members. And that includes our relatives, yung mga kamag-anak natin na hindi na kayang tulungan yung kanilang sarili. The third responsibility for us Christians is to help those who are in need. Yung pong pagtulong sa nangangailangan. Meron pong prinsipyo na ibinigay si Apostol Pablo, dito po sa Galatians chapter 6 verse 9 to verse 10. Babasahin ko po mga kapatid. Ang sabi po ni Apostle Paul, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Magsigawa ng mabuti sa lahat. Kasama po dito yung paggawa ng mabuti, yun pong pagtulong sa ating kapwa. Sa lahat ng tao, sabi ni Apostol Pablo. Lalong-lalo na, especially, doon po sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. We do good to all people. They may be Christians or non-Christians. Yan po yung prinsipyo. Kaya nga po, in the parable of the Good Samaritan,
ng ating Panginoon. Kasi may nagtanong sa kanya, no, in Luke chapter 10 verse 25 to 37. Merong isang eksperto daw sa kautusan, expert in the law, who asked our Lord Jesus kung ano ang kanyang gagawin upang magmana siya ng buhay na walang hanggan. Tinanong siya ng Panginoon, ano nga ba ang nasusulat sa kautusan? Sumagot naman itong expert in the law, expert na nga siya, alam niya. Ang sabi niya is, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And then, you love your neighbor as yourself. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you have answered correctly. You do this and you will live. Ibig sabihin, you will have eternal life. This man, gusto niya talagang ma-justify yung kanyang sarili, kaya nagtanong pa siya sa Panginoon. Who is my neighbor? Oh, I don't know if he is just testing our Lord or he just wanted to know the truth. Ang tanong niya, sino po yung aking kapwa? Who is my neighbor? And then our Lord told him the parable of the Good Samaritan. And we all know the story, mga kapatid, na itong binugbog ng mga tulisan, dinaan-daanan lang ng mga tao nakakita sa kanya. Una, yung Hudyo. Pangalawa, yung Libita. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanya, dito sa kanya kausap na expert in the law, alin doon sa tatlo? Which of the three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Sino ba ang yung naging kapwa-tao dito sa taong binugbog at pinagnakawan ng mga tulisan? And the expert in the law replied to our Lord, the one who had mercy on him. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, go and do likewise. No? So, makikita natin sa parable na ito, mga kapatid, no, na yung pagtulong sa kapwa ay hindi tayo namimili. Kagaya nung nauna, yung Hudyo na dumaan, hindi niya tinulungan. No? Ganon din yung Libita. They did not show mercy to this man who was robbed and left to die by the robbers. So, itong parabola ito ay nagpapakita kung paano tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa. No? Hindi mo pipiliin, tutulungan ko lamang ito si kapatid kasi ito lang yung. No. Ano sabi doon sa Galatians chapter 6? We should do good unto all men, but especially to our brothers in the faith. Another parable by our Lord is in Matthew chapter 25, verse 31 to 46, mga kapatid. Ito po yung inilalahad ng Panginoon, yung about the kingdom. No? And in this discussion by our Lord, he likens the kingdom to yung paghihiwalay ng mga tupa at kambing. If you have your Bibles with you, you can look with me in Matthew chapter 25, verse 31 to 46. Ito yung araw na ng paghukom, when the Son of Man shall come in His glory,
and all the holy angels with him. Then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall gather all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. So, fast forward po doon sa verse 34, then the king will say to those on his right hand, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Sumagot yung mga matutuwid, "Panginoon, kailan ka po namin nakitang ikaw nagugutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at binigyan ka namin ng inumin? O naging stranger at pinatuloy ka namin? O nagkailangan ng damit at dinamtan ka namin? O nagkasakit ka o nasa kulungan at dinalaw ka namin?" At ang sagot ng hari, "Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So, ito po, pakatandaan po natin. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. No? Yung pagtulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Yung pagdalaw sa kanila. No? Kung sila may sakit, everything, service in the Lord's kingdom. So, these are some of the other verses, mga kapatid. Binibilisan ko po sapagkat ayoko pong tumagal. In Ephesians chapter 4, verse 28, ganito po ang sabi. Nabasa na po natin ito kanina, na ang bawat Kristiyano ay magtrabaho. For the reason na upang suportahan niya ang kanyang sarili, and ito po yung importante din dito, mga kapatid, so that he may have something to share with those in need. Hindi yung magtatrabaho ka para sa iyong sarili lamang. Hindi po ganun ang iniutos ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, magtrabaho ka para masuportahan mo yung sarili mo at para meron kang ma-share, maitulong doon sa nangangailangan. Makikita po natin doon sa Acts 9:36, meron pong isang alagad na ang pangalan ay Tabita o Dorcas sa Grego yung kanyang pangalan, na ito po'y namatay dito po sa chapter na ito. At siya po ay dinescribe as someone who is always doing good and helping the poor. Ito pong si Dorcas. And also in Acts 20, verse 34 to 35, sabi ni Apostol Pablo doon sa kanyang pamamaalam sa mga elders ng Ephesian Church, sabi ni Apostle Paul, "You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions." Si Apostle Paul po, mga ngaral, is a missionary preacher. And yet, he also worked, meron po siyang trabaho on the side. Tent maker, gumagawa po siya ng tolda. Para ano po? Para isupply niya yung kanyang needs, sabi po sa verse, to supply my needs and the needs of my companion. In everything I did, the apostle said, I showed you that by this kind of hard work,
we must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus himself, which said, it is more blessed to give than to receive. So, ito po ang isang magandang pakatandaan natin. Mas blessed ka kapag ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap. Di ba yung nabasa natin noong nakaraan in 2 Corinthians na kung ikaw ay cheerful giver, talagang matulungin ka, lalo ka pang pagyayamanin ng Diyos upang lalo mo pang maipagpatuloy yung iyong gawain. Again, also in James chapter 1 verse 27, James, no, the brother of our Lord, says, religion that God our Father accepts as pure and faultless. No? Ito daw po yung dalisay na relihiyon. Relihiyon na walang dungis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ay ano po? Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. To look after the orphans and widows in their distress. So, yan po'y gawain ng isang Kristiyano na tingnan natin yung kalagayan ng ating mga kapatiran na ulilang lubos at balo sa kanilang kapighatian. Which brings us back again to the principle that we laid out earlier in Galatians chapter 6 verse 10. Na ang sabi po is as we have opportunity, we must do good to all people. Wala pong pinipili, Kristiyano man o hindi Kristiyano. But especially, the Apostle Paul said, to those who belong to the family of believers. Doon po sa ating mga kapanalig. So, in summing everything that we have just looked at, we Christians are commanded to work so that we can support ourselves and our family. Tayo mga Kristiyano ay inuutusan na magtrabaho upang masuportahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. We Christians are to work so that we can share with those in need. Tayo po ay kailangang magtrabaho upang makapagbigay po tayo ng tulong, makagawa tayo ng mabuti doon po sa nangangailangan. Christians and non-Christians alike. We Christians need to support our family and relatives who cannot support themselves. And lastly, we Christians need to do good to all people, especially to those, our fellow believers. So, in conclusion, mga kapatid, we have now reached the end of our lesson. We have learned that the individual Christian should help or support his own family or relatives so that the church will not be burdened. Yan po ang gawain ng isang individual na Kristiyano. Tulungan at suportahan yung kanyang sariling pamilya para hindi po pabigatan yung iglesia. We have also learned that the church cannot extend help to non-Christians. However, mga kapatid,
the individual Christian can help with money from his own pocket. Yun pong hindi kayang gawin ng iglesia, yung pera ng iglesia, hindi po pwede itulong sa mga non-Christians. Pero ikaw na individual na Kristiyano, pwede kang tumulong mula sa iyong sariling bulsa. At yan po ay nararapat. Yan po ay paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Third, the Christian needs to help fellow Christians who are in need with money from his own pocket. Huwag niyang isipin, he or she should not think that he or she is already free of this obligation because the church has already done it. No? Halimbawa po, yung may mga kapatid tayo na salanta ng baha o ng bagyo doon po sa Tugigaraw. Hindi po ibig sabihin na nakapagbigay na ang iglesia ng tulong, pwede na hindi tayo magbibigay. Tayo po, kung may kakayahan po tayo, ay maaari din tayong magbigay sa ating mga kapatiran doon mula po sa ating sariling bulsa ng tulong. So yun po. And again, lastly, we Christians need to do good to all people, but especially to those our fellow believers. So sana po mga kapatid, sa maikling lesson na ito ay makita natin yung pagkakaiba ng work of the church and work of the individual Christian dito po sa benevolence. And may we continue to do what the Lord has commanded us to do. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikinig. Thank you very Brother much. Nelson. Thank you very much, Brother Darwin. Okay.